Nagbabalik mo si Lux Diary dahil hindi ko mapalampas etong kabobohan, katarantaduhan, katangahan na itong vlogger na to. Porke ba nakita mo yung picture ni Mayor Isko Moreno at President Ferdinand Bongbong Marcos, ganito ka na makapaghusga kay Yorme. Panoorin natin to mga kabungis. Balik reaction tayo dahil hindi pwedeng ginaganito nila si Yorme. Alam niyo po mga karyasa, nanghihinaing ako dito kay Isko eh. Pinaglaban ko itong tao na to eh. Pero, ewan ko lang ha. Nanghihinayang siya pag nakita niya si President tsaka si Yorme. Hindi ba dapat manghinayang ako kung etong sinuportahan mo hindi naging magaling na pinuno? Ewan ko lang ito eh. Tingnan po ninyo mga karyasa na ito yung picture niya. Yan na, di ba? Ako wala akong problema eh. Wala mong problema, siyempre, papasyalan siya ng presidente, magiging cordial siya, di ba? Ayan o, mga karyaso, no? Ang big deal ng picture, no? Talagang affected si boss. Hindi ko lang alam kung anong channel ito, na-send lang sa atin eh. Nakalimutan ko na yung pangalan, parang reaction kung hindi ako nagkakamali. Nakikita po niyo, di ba? Maganda na yung magkaroon ng tinatawag nating malinaw, di ba? Alam mo, Isko, may pagkagago ka, brad eh. Oo, may pagkagago ka. Tingnan mo. Parang ikaw yun. To. Subukan yung gawin niyan sa harapan ko ngayon. Oh, di ba? May pagkagago tao na to. Alam mo, presidente. Ayun yung basihan niya sa gagong politiko. Eto, hindi to bumababa ng field. Nagbe-base lang to sa mga video na nakukuha niya. Pero kung bumababa ka ng field, nakikita mo araw-araw, oras-oras, very transparent si Mayor Isko sa mga ginagawa niya at sa mga nangyayari sa Maynila. Aba, ikaw yata yung gago? Presidential ka sana. Oh, di ba? Yan. Agree naman talaga ako pang presidente, talaga yung level ni Mayor Isko. Pero soon, No? hindi pa natin alam kung ilang taon pa yan. Wala eh, bulok ka rin pala Isko eh. Pag mo may pagkagago pala itong mayor na to eh, di ba? Pinaglaban ko to nung tumakbong presidente, binoto ko. Dahil alam ko, sinisingil niya si Bongbong Marcos ng 300 billion na state tax. Pero hindi ako makapaniwala sa nakikita ko ngayon kasama niya si Bongbong. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya na magkasama si President Ferdinand Bongbong Marcos at si Yorme. Hello! Tapos na ang politics, tapos na yung kampanya. Trabaho na ngayon para sa Pilipinas, sa mga batang Maynila, sa mga taga Maynila. Trabaho itong ginagawa na po nila. Hindi para magtapon ng basura kay ganito, magtapon ng basura kay ganito. Pinagsama nila yung mga kakayanan nila para mapaganda yung Maynila. Ang babaw ng basihan, grabe. Marcos. Tapos na yung politika, ang tagal pa, ilang taon pa. May 3 taon pa tayo. Gago na agad? Hindi ba pwedeng ikaw yun? Hindi siya nandidiri. Ba't siya mandidiri? Di ba? Ayan. O, di ba? Yan nga ang tanong ko eh, sa sarili ko minsan eh. Tinanong mo sa sarili mo, hindi nasagot ang sarili mo? Si Isko, akala niya siguro, tarantado yung lahat ng taong sumusuporta sa kanya. Hindi niya inaakala dahil alam niya yung mga sumusuporta sa kanya, malaki ang tiwala, malaki ang bilib kay Mayor Isko. Kaya wala nang mukha ipapakita to sa mga vlogger na sumusuporta sa kanya eh. Anong wala? Lagi nga kaming naka-Yorme, sunod ng sunod. Talagang proud kami na i-vlog si Mayor Isko Moreno para ipakita sa mga batang Maynila o sa ibang bansa, sa Pilipinas, yung mga magagandang ginagawa ni Yorme. At sa mga vlogger na walang sumusunod, di talaga to nanonood. Nagbe-base ka sa mga video mo lang. Ang daming vlogger ni Yorme na sumusunod sa kanya. I mean, kahit nga yung mga hindi sumuporta kay Yorme during election nung pagka-mayor, kasama rin po para ngayon suportahan si Mayor Isko Moreno. Ito yata talagang may sinisira niya yung kamalayan ng mga tao porque lang nakita niya na yung inaayawan niyang politiko na nakasama ni Mayor Isko. Hindi ba pwedeng tumingin kayo sa magandang hangarin ng isang politiko? Kasi ang makikinabang niyan, ikaw at yung pamilya mo at yung mga batang Maynila din. Pero hindi to mga taga Maynila eh.
Hindi to taga Maynila, I mean. I guess. Bulok ka rin pala eh. Gago ka yata, Isko eh. Tanong lang. May pagkagago ka rin eh, no? Ito po ha. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. O, di ba? Gagong-gago lang ang dati. Parang yung itsura ni Kuya, parang ganun, may pagkagagong-gago. Magiging mas believe talaga ako pag talagang mukha mo yung ipapakita mo, hindi yung parang avatar ba tawag dyan sa ganyang itsura. Mapapabilib mo ba ako kung ikaw talaga yung nagsasalita at yung mukha mo talaga yung pinapakita mo eh. Kasi hindi nakatago ka sa ibang mukha, nakatago ka sa ibang emoji ba tawag dyan. Correct mo ako, Kuya. Dahil naiinis ako sa'yo. Ano mo, Isko? Oo. Iyohoyo ko kayong lahat. Saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Ang sarap niyong pakinggan dito eh. Ang sarap yung pakinggan. Ayan o. Oh, baliw lang ang dating ano. Parang siya, tawa ng tawa kahit walang nakakatawa. Natawa rin lang ako sa kanya. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Pakiusap ko sa DPWH. Huwag po ninyo kayong magtatayo. Dagdag ko lang, bakit may mga nagtatayo pa ba dito sa Maynila? Pakisagot nga ikaw, Kuya, kung may nagtatayo pa ng barangay dito na bawal. Tsaka pinatibag na nga ni Yorme yung mga barangay. Hindi lang barangay ni Congressman Joel Chua kung ayan yung sinasabi nyo, dahil meron din pong barangay chairwoman sa Distrito 2 na sariling naggiba na rin po ng barangay niya. Kung mapapanood nyo po yung mga upload natin sa Facebook, dahil alam nila mali, sila na mismo ang gumawa ng pagtibag or paggiba ng barangay nila. Hay nako, sinasaklawan nyo yung kamalayan ng mga tao dahil sa porque ba mataas yung mga engagement nyo, pero mali yung tinuturo nyo sa mga tao, sa mga manonood nyo. Kaya sana sa mga manonood, dun lang po kayo sa alam nyong tingin yung tamang mga vlogger na panoorin nyo. Hindi po yung porque eto ka, eto yung sinusuportahan mo, dun ka lang talaga magbe-base. Pag sumama na dito sa iba, puro na bash ang gagawin nila. Pag kayo magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na pinagbabawal ng batas, saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Isko. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Sana wag mo ako i-copyright ha. Reaction na natin ang mga kalokohan mo kay Yorme. Dahil para sa akin, di ka bumababa ng field. Wala kang karapatang magsalita about kay Yorme na mga ginagawa niya at nag-base ka lang sa picture. Malay mo. At totoo naman, may usapan si Yorme or si BBM na plano sa Maynila. Tapos na yung politika, pagpapaganda at pagpapaayos, pagtulong, dapat ang ginagawa ng mga politiko. Para kasi Raulo. Kala ko ba tagagawa kayo Parang ikaw pa rin ang sinasabi mo, Kuya. ng batas? Bakit kayo nagtatayo? Pare, Banat Bay, utang na. Idol, ikaw sabi mo nga, Cisco, nawawala na yata sa sarili. Parang ikaw yung nawawala sa sarili. At Sir Banat Bay, pakikausap nga tong kausap mo. Dahil si Sir Banat Bay nakasama natin during presidential election. Pagsuporta niya, sinuportahan niya si Yorme Isko. And pagsuporta niya rin nung tumakbo si Yorme bilang mayor ng Maynila. Wala naman tayong naririnig kay Sir Banat Bay ng masamang mga salita regarding kay Yorme. At salamat at saludo. Ng barangay hall at building sa tapat ng Kasi alam niya yung tama. eskwelahan. Para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Kakadiri ka, Brad. Pero ikinarga ninyo Nakakadiri ka din, Brad. sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction. Ito mga sinabi naman ni Mayor Isko na to, nagawa naman niya yan eh. Yung mga pagpapatibag at nung may na ako sasagot.
panoorin muna natin itong mga sinasabi pa ni boss. Permit. Ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. Wala namang gumagawa sa harapan ni Mayor Isko yun. Siguro nung hindi si Yorme yung nakaupo, nagawa yun dati. Pero ngayon si Yorme, hindi nila magawa yung mga bawal. Eto, may nakalagay, panoorin natin. Sakit. Grabe, tapang ni Isko, no? Matapang talaga si Yorme, lalo na kapag mali. Di ba, namimiss ko yun eh. Namimiss ko yung kayabangan niyang yun. Walang yabang si Yorme kapag alam niyang mali. Mali is mali. Hindi tulad nyo na mga nagko-comment ay mga, ano ba tawag dito? Mga detractors. Sana lawakan nyo yung isip nyo, no? Kapag alam nyong mali, mali is mali. Huwag nyong gawing tama yung mali. Yung mga tingin niya parang baliw lang ang dati. Tignan nyo, ganitong mukha rin, parang baliw din yung datingan, no? Kaninong mukha kaya itong kinuha niya? Tignan mo yung mga taya. Yan o. Grabe, no? Ang babaw ng pagkaka-reaction nito sa video ni Yorme. Pati yung expression ng mukha ni Yorme, nakikita niya, ano-anong sinasabi niya. Pwede ba sa mga vlogger at sa mga manonood, taasan nyo naman po yung level ng ano nyo, susuportahan nyo. Yung talagang meron talagang alam nila yung tama at mali. Hindi dahil sa nag-e-engage sila dun sa binablog nila. Sana matuto rin tayo kasi kapakanan nyo at kapakanan ng mga anak nyo ang nakasalalay po dito. Kaya sana wag po kayong maimpluwensyahan ng mga pinapanood nyo. Asan ang permission nito? Unang-una, property ng Maynila yan. Yan, nakakamiss yung ganyan. Dati nga ni Isko, no? Alam nga maganyan si Yorme sa sobrang busy niya. Wait ka lang, ang dami pang araw. Malay mo, namimiss mo yung ganyan ni Yorme. Malay mo sa mga susunod makita mo uli. Dahil sa ngayon, busy pa si Yorme sa pagpapaganda. Nung nakaraan pala kahapon, nagbigay din para sa kalaman mo ng financial medical assistance si Yorme sa mga taga Distrito 2. Distrito 2 yan, ha? Nasaan yung property namin? Si Raul. Yung mga baka. Si Raulo din to. Ang laki-laki niyan eh. Sino kaya yung si Raulo dito? Natawa ng tawa. Maginahawa yan na nagagamit. Isko! Lahat. Ginamit ko pa yan ng pandemic eh. Diyan ko nilagay yung mga pulubi sa kalye. Sa buong buwan ng pandemic. Parang sabi niya sinuportahan niya si Yorme sa pagka-presidente pero ngayon wala siyang magandang sinasabi about kay Yorme. Puro mga kapangit na siguro na talaga si boss dahil nakita niya si PBB, si President Ferdinand, pasensya na didigay, si President Ferdinand Bongbong Marcos tsaka si Yorme. Malay niyo sa susunod makita niyo si Vice President Sara Duterte tsaka si Mayor Isko Moreno. Hindi porke politician po sila na kasi parang sa akin tapos na yung politika eh. Nandito na sila para magtrabaho eh. Sino na naman Asan ang permission nito? Unang-una, property ng Maynila yan. Patawa ka, bro. Property namin. Nakakatawa ka din, brod. Yung mga bakal. Nakakatawa yung ginamit mong mukha. Ang laki-laki niyan eh. Maginahawa yan na nagagamit ng tao rito. Pero mukha niya ba talaga to? No idea ako kasi sinend lang sa atin tong video na to eh. Hindi ko naman to napapanood o never tong lumabas sa feed ko eh. Comment nga kayo kung kakilala nyo to dahil hindi ko alam kung ito talaga yung mukha niya eh. Lahat. Ginamit ko pa yan ng pandemic eh. Diyan ko nilagay yung mga pulubi sa kalye. Sa buong buwan ng pandemic. Paano pagkakatiwalaan ng tao na pero? Ano yung pagkakatiwalaan yan? Paano natin tatakbong presidente yan balang araw? Karapat dapat kayang tumakbo si Yorme. Hintayin mo.
Pero hindi pa, sinabi na ni Yorme, hindi siya tatakbo bilang presidente dahil marami pa pong balak si Mayor Isko Moreno sa Maynila. Pero kung dumating man yung time na yun at maramdaman ni Yorme na kailangan siya ng Pilipinas, susuportahan ko si Yorme sa kanyang desisyon. Kasi para sa akin, ang tulad ni Mayor Isko Moreno, ang karapat-dapat na mamuno ng bansa din natin dahil sa maganda niyang hangarin, sa mga magaganda niyang ginagawa, at sa mga layunin niya, at sa pagmamahal niya, lalo na dun sa mga tao. Dahil si Mayor Isko Moreno, ramdam niya yung hirap na mga nararanasan ng kanyang mga kababayan. Masarap kaya yung namumuno, nararamdaman yung hirap nung isang tao kaysa sa wag na tayong tumalon doon na lang tayo. Walang isang salita, walang paninindigan. Diba? Wala yatang bayag to eh. Sino na naman natanggal ng building? Talaga ka pinaya mo yung mga vlogger. Hindi kami pinapahiya ni Yorme. Walang pinapahiyang vlogger si Yorme dahil proud kami na mag-vlog, sumunod. Hinahabol na nga namin si Yorme para mapakita yung husay at galing ni Yorme. Proud kami kay Mayor Isko Moreno sa maganda niyang ginagawa sa Maynila. Sabi nito, hindi nakikita pa nito yung angas ni Yorme. Naalala ko nga pala, nagkagulo nga pala sa Maynila, di ba, nung rally. Hindi mo pinakita yon, magandang ginawa ni Yorme. Dahil nakatuon ka dun sa pangit na gusto mong iparating sa iyong mga manonood. Hindi dahil ako sa totoo po, hindi ko. Binoto ko si Isko ng presidente, si Sara vice president. Pero dito, ang pinapakita niya, katarantaduhan Isko eh. Anong katarantaduhan yung pinakita ni Yorme dyan? Hindi mo nga ma-explain. Parang yung pinapakita mo sa mukha mo rin, parang katarantaduhan. Totoo bang mukha yan? Di ba, nilaglag mo yung tinumba mo yung sabaw eh. Ang init eh. Si Randy. Kanina po kami nandito sa baba, magaling ng venue. Saka sakaling tanggalin na. Parang totoo Isko ah. Maging totoo muna kaya yung mukha mo para sabihin mo parang totoo si Yorme. Ito, direct na. May permit sa ito, wala. Bakit yung tatanggalin yung kuryente ng building? Parang kang clown. Parang yung katulad sa mukha mo rin, parang clown din. At kayo, Tsaka parang clown ba yan? Talagang nakikita mo nagtatrabaho tsaka may ginagawa talaga sa Maynila. Eto yung mga ganito, mga basher ni Yorme, no? Subukan nyo, iniimbitahan ko kayo. Kahit hindi ka naman alam yung mga ni Yorme, ganap, tumusunod lang talaga ako. Kung malalaman ko malapit lang, kaya kong puntahan. Ikaw subukan mo, message kita. Bumaba ka ng field para makita mo yung mga ginagawa ni Mayor Isko sa Maynila. Hindi mo naman kasi yata, may Facebook page si Yorme, di ba? Manood ka. Hindi yung nagsasaklaw ka lang, base lang sa sinasabi sa'yo. manatili kayo dyan hanggat walang pasya. Talaga Isko. Hindi congressman. Bakit? Eto sana bumaba ng field, no? Sabi niya, di ba talaga ba, Isko? Bumaba ka kaya, tapos ikaw na mismo mag-vlog dun sa mga bagay-bagay na gusto mong malaman. Hindi yung nakaupo ka lang dyan at nagbablog at maninira dun sa mga nagtatrabaho tulad ni Mayor Isko Moreno. Property yan ng Maynila. Ayun na. Hindi yung property ng... Akala ko totoo na. Alam mo Isko, malayo ka pa kay Sara Duterte. Huwag kang magdidigong-digungan. Hindi mo kaya. May sariling identity si Yorme. Huwag kang magdidigong-digungan yung parang si Digong. Huwag kang magdidigong-digungan. I respect President Duterte, pero may sariling identity si Yorme. Tingin mo ba, ikaw, nagdidigong-digungan si Yorme? Ibig sabihin, kita mo sa sarili mo, alam mo sa sarili mo na magaling talaga si Yorme. Parang si Tatay Digong si Yorme talaga rin. Kung ayan ang ibig mong sabihin na talagang mahusay at madunong ika nga. Wala na talagang gobyerno. Kanya-kanya na lang.
Naawa ka. Tama, wala na nga bang gobyerno ng mga time na yan, di ba? And eto nga, meron ng base sa mga interview. Manood ka sa akin, Busilax Diary sa Facebook ha, tsaka sa TikTok, Busilax Diary. Ulala. Manood ka dahil sa Maynila. Dito taga Maynila merong gobyernong masasandalan. Merong gobyerno na talaga sa Maynila. Baka video ko pa tong kinuha na itong unggoy na to Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsyal ko, pati mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Masyado po siyang bullying mayor. May hangover pa po to sa politika. Ngayon, ito po tanong ko. Kung kami po kaya ay magkakampi, kaya hindi po kaya ang gagawin niya? Kinansel ako to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Oo. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. O pagawain ng DPWH. Tanong, ikabubuti ba to ng taong bayan? Etong pinapakita ni boss, yung nasagot din naman ni Yorme. Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Kasi alam mo yung manloloko. Lawyer. Sorry. Hindi ko tuloy ma-pronounce na maayos Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ano raw? Binubuli. Ano bully? Nahuli lang. Nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo to. Sa distrito nyo to. Maiyakin. Kayo yung kaul ng kaul. Ngayon kayo Ito iyakin. Yorme, ito iyakin, no? Kahul lang kahul. nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. Tapos ngayon, tuturo mo DPWs. Kawawang DPWs. Sila lang daw yung parang politika yung statement. Huwag na ako kayo lumayo. Ito patunay. Alam ng taga Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. O si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project. Nagpunta. Sabi ko, basta, ito, kukunin mong permiso. Kukunin mo ito. Kukuha. Inaprobahan ko. Ganun din kay Congressman. And base naman sa nakita mo naman siguro rin, nakita nyo na naman po si Congressman Joel Chua na nagpunta rin po kay Mayor Isko Moreno at naging maayos na po si Congressman Joel Chua at si Yorme. And para sa kapakanan or nagkahingian ng kapatawaran, magkaibigan sila, nagkapatawaran, inantabi yung alitan or nararamdaman nila para sa ikakaayos ng Maynila. Hindi pwedeng laging politics, gagalit mo to, kaaway mo to, dapat magalit ka sa kanila or gantihan mo. Hindi sabi nga ni Mayor Isko sinisantabi niya yung mga nararamdaman niya para sa mga batang Maynila. Maseda. Hindi ko rin yung kapatid. Inaprobahan ko din. Maganda yung isang project ni Congressman Mas. Kapag maganda yung hangarin, ayan ang nagiging resulta. Teka lang, kayo ba, gagastos kayo ng 19 million pera ng taong bayan, gagawa ng barangay hall, tapos sa bangketa, tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aprobahan ba yun? Nagoyo tayo, Isko nabudol tayo Parang ikaw, ginugoyo mo yung mga manonood mo. Hindi mo hindi naman reaction, more on reaction yung ginawa niya, no? More on pagpapakita, pagsasabi lang ng mga pangit dun sa video na yon. Porque nakita niya si President Ferdinand Bongbong Marcos at si Mayor Isko Moreno na magkasama. Hindi porque magkasama, magbabatuhan, magkagagalit. Nandito na tayo ngayon Nandito na yung si Yorme at si President Ferdinand Bongbong Marcos and malay mo, Yorme and Vice President Sara Duterte naman para sa ikakaayos ng Pilipinas, ikakaayos ng Maynila. Kaya sana doon sa mga vlogger na sinasaklawan nga yung mga pag-iisip ng mga manonood nila, please lang, wag, kasi kayo yung mga huwaran tinitignan, pinapanood din kayo ng mga kabataan. Sana maganda yung mga tinuturo nyo dahil sa pagsaklaw nyo ng mga kaalaman, maging matalino yung mga manonood kung sino ang totoo yung mga papanoorin, hindi dun sa mga naninira lamang. Nabudol niya tayo, Isko, nabudol mo kami Nabudol niya ba yung mga batang Maynila? Manood ka nga ng vlog ko sa Facebook. Ang dami nga nagpapasalamat ng mga batang Maynila kay Mayor Isko Moreno. Nandiyan yung financial assistance, medical assistance, nandiyan din yung mga ospital na
May mga libre. Nandito din may mga pinapatayo si Yorme. Araw-araw, oras-oras. Sasang-ayon sa akin ng lahat. Sa'yo hindi. Na talagang may ginagawa si Mayor Isko Moreno. At very transparent si Yorme sa mga ginagawa niya. Akala ko totoo na Ikaw nga, hindi ka nga transparent. Hindi mo nga mukha yun eh. Binubudol mo yung manonood mo. yung tapang-tapangan mo di ba? Bandang uli, ano nangyari ano? Yan. Chua at Yorme, Isko, Batina. Di ba? And anong masama kung naging maayos na si Congressman Joel Chua at saka si Mayor Isko Moreno? Masama ba yan sa tingin mo? Hindi ka kasi taga Maynila eh. Kasi kung hindi magkakaayos yan, walang magiging project sa Maynila, walang magiging project sa Distrito 3. At salamat din kay Congressman Joel Chua na isinantabi niya rin yung nararamdaman niya, at kay Mayor Isko Moreno, saludo din ako kay Yorme, napakalaking saludo talaga na isinasantabi niya yung nararamdaman niya para sa mga batang Maynila. Maganda na yung lagay nilang dalawa, no? Isko, Isko, sinayang mo, Brad. Wala naman Ikaw lang ang nangihinayang, ikaw lang nagsasabing sinayang. walang vlogger sa yan. Hello, andito kami. Andito ako. At napakarami namin. Wala naman iniwalang tao sa'yo. Oh, Wala daw. Bumaba ka kaya sa Maynila. Putyaragis ka. susubo mo sila sa laban. Pag lumaban, pag pumalag, atras ka. Kasi maganda ba yung kasunduan yung dalawa ni Bongbong Marcos? Natakot ka ba kay Bongbong Marcos at kay Chua Parang may binabasa siya. at saka kay Romualdez? Baka kalkalin yung baho mo. Parang may binabasa. Di ba? Kakalkalin yung baho mo. Isko. Si Yorme, natatakot. Parang hindi na nga alam ni Yorme yung salitang takot eh. Dahil sa tagal na rin sa politika ni Yorme, lahat ng pagtapon, madudungas, mga pangit na salita, sinasapo ni Yorme. At kayang-kaya niya yan para sa mga tao. At look, yung Maynila, napakaganda, napakaayos, napakalinis, nabibigay sa tao, yung dapat ibigay sa tao. Lahat nagtatrabaho. Di ka nga, may message mo ko, sama ka sa akin. Pag nakakuha tayo ng pag nakita natin si Yorme. Talaga naman. Kala ko, yun na no? So, nanginay nga. That's it, mga kabungis-ngis. Dito ko na tinatapos ang reaction video ko. Kapag meron kayong gustong reactionan, pasa nyo lang sa akin sa Facebook page, Ulala, Busilax Diary, Ulala. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo palagi. At maraming salamat din po sa pagmamahal at suporta nyo kay Mayor Isko Moreno. Huwag kayong papalin lang sa sinasabi ng iba. Manood po kayo sa mga legit. At panoorin nyo rin yung mga Facebook page ni Yorme Isko para makita nyo talagang mayroong nagtatrabaho at mayroong gobyerno sa Maynila. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless us all.